Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Napansin mo ba, may mga tao talagang tahimik lang sa gilid. Hindi sila yung pinakamadaldal sa reunion, hindi sila yung laging may opinion sa bawat issue sa Facebook, at hindi rin sila yung unang sumasabat sa meeting. Minsan nga napagkakamalan pa silang suplado, mahiyain, o walang ambag. Pero pag may problema, pag may mabigat na sitwasyon, sila yung kalmado, sila yung hindi nagpapanik. Sila yung may steady na presensya. Naisip mo na ba kung bakit? Pag nasa edad na tayo na hindi na pabebe, hindi na padalos-dalos, mas ramdam natin ang bigat ng mga bagay. May pamilya, may responsibilidad, may mga sugat na galing sa nakaraan. Hindi na tayo basta-basta napapahanga sa maingay. Mas hinahanap natin yung may lalim, yung may bigat, yung may dignidad. At dito pumapasok ang dignidad ng tahimik na tao. Hindi ito tungkol sa pagiging introvert o extrovert. Hindi ito personality test. Mas malalim dito. Ang usapan natin ngayon ay yung uri ng katahimikan na hindi kahinaan. Yung katahimikan na pinipili, hindi ipinapataw. Yung tahimik pero buo ang loob. Yung hindi kailangang sumigaw para marinig. Alam mo, habang tumatanda tayo, mas nare-realize natin na hindi pala lahat ng laban kailangang patulan. Hindi lahat ng opinyon kailangang sagutin. Hindi lahat ng insulto kailangang gantihan. Minsan, ang pinakamatapang na sagot ay ang hindi pagsagot. May kakilala ka ba na kahit anong chismis ang ibato sa kanya, hindi pumapatol? Hindi nagpo-post ng parinig, hindi naglalabas ng hugot online. Tahimik lang. Pero hindi ibig sabihin nun, wala siyang nararamdaman. Ang totoo, mas malalim lang ang proseso niya. Mas pinipili niyang i-handle ang bagay ng pribado, hindi pampubliko. Yan ang unang mukha ng dignidad ng tahimik na tao. Marunong siyang magkontrol ng sarili. Sa edad natin, alam na natin ang pakiramdam ng pagsisisi. Yung may nasabi kang hindi mo dapat sinabi. Yung nadala ka ng emosyon, tapos kinabukasan, gusto mong bawiin pero huli na. Ang tahimik na tao, hindi dahil wala siyang emosyon, kundi dahil alam niya na ang emosyon, pag hindi mo kinontrol, ikaw ang kokontrolin. May kaibigan ako dati, grabe siya pagalitan ng boss niya sa harap ng iba. Kung ako siguro yon, baka sumagot ako. Pero siya, nakinig lang. Tahimik. After ng meeting, saka siya kumausap ng maayos. Walang drama, walang sigawan. At alam mo, mas nakuha niya ang respeto ng lahat. Kasi ang dignidad, hindi yan nakikita sa lakas ng boses. Nakikita yan sa lalim ng pag-iisip bago magsalita. Minsan kasi, akala natin pag tahimik ka, talo ka. Pero hindi. Ang totoo, pag tahimik ka at alam mo ang halaga mo, hindi ka madaling ma-provoke. Hindi ka madaling hilahin pababa. Hindi ka madaling gawing puppet ng emosyon ng iba. At dito pumapasok ang isa pang mahalagang aspeto. Ang tahimik na tao, hindi mahilig magpaliwanag sa lahat. Alam mo yung mga taong kailangan laging may patunay, kailangan laging may defense, laging may teka lang, explain ko lang side ko. Nakakapagod yun. Habang tumatagal, mas naiintindihan natin na hindi mo kontrolado ang iniisip ng ibang tao. Kahit gaano ka ka-clear, kung gusto ka nilang maliitin, gagawa at gagawa sila ng paraan. Ang tahimik na may dignidad, pipiliin niya kung saan siya magbibigay ng energy. Hindi siya allergic sa pag-explain, pero hindi rin siya desperado na maintindihan ng lahat. At ito ang maganda dito, may inner security siya. Pag buo ang loob mo, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa bawat pagkakataon. Hindi mo kailangang magyabang ng achievements. Hindi mo kailangang ipakita lahat ng plano mo. Tahimik kang gumagalaw, tahimik kang nag-iipon ng lakas, tahimik kang umaangat. May napansin ka ba, yung mga totoong malalalim na tao, hindi sila maingay tungkol sa pangarap nila. Bigla na lang, isang araw, andun na sila, hindi dahil mayabang sila, kundi dahil mas pinili nilang magtrabaho kaysa mag-ingay. Pero linawin natin ang pagiging tahimik na may dignidad, hindi ibig sabihin nagpapakaapi ka, hindi ibig sabihin hinahayaan mong tapak-tapakan ka, magkaiba yun. Ang tahimik na tao na may dignidad, marunong mag-set ng boundaries. Hindi siya laging nagsasalita, pero pag nagsalita siya malinaw. Direkta, walang drama, yung tipong hindi ka sisigawan, pero mararamdaman mo ang bigat ng sinabi niya. May kilala akong tito na ganyan. Tahimik lang siya sa pamilya. Pero nung may nag-disrespect sa asawa niya, tumayo siya, tumingin lang ng diretsyo, at sinabi niya ng mahinahon,
huwag mo nang uulitin yan. Walang sigaw, walang eksena. Pero tapos ang usapan. Ganun ang dignidad, hindi kailangan ng spotlight. Habang nasa kalagitnaan tayo ng buhay, mas nagiging mahalaga ang ganitong klasing lakas. Hindi na tayo bata na kailangang patunayan na matapang tayo. Ang tunay na tapang ngayon ay yung kaya mong kontrolin ang sarili mo, kaya mong pumili ng laban, at kaya mong manahimik nang hindi bumababa ang tingin mo sa sarili mo. At minsan, ang pinakamahirap na katahimikan ay yung hindi ka na lang magre-react sa mga taong gusto kang hilahin sa drama nila. Alam mo yung may nagko-comment para lang matrigger ka? May nagkukwento para lang makakuha ng reaction? Ang tahimik na may dignidad, marunong kumilatis. Tatanungin niya ang sarili niya, worth it ba ito? Makakatulong ba ito sa buhay ko? O dadagdag lang sa stress? Kasi sa totoo lang, sa edad na ito, pagod na tayo sa unnecessary noise. Mas gusto na natin ng tahimik pero totoo. Tahimik pero stable. Tahimik pero may paninindigan. At dito lalo pang lumalalim ang usapan. Dahil ang katahimikan ng isang tao, madalas galing yan sa mga pinagdaanan niya. Hindi mo alam kung ilang beses siyang nasaktan bago niya natutunang huwag agad magsalita. Hindi mo alam kung ilang beses siyang na-misinterpret bago niya natutunang hindi na lang magpaliwanag sa lahat. Kaya sa susunod na makakita ka ng tahimik na tao, huwag mo agad husgahan. Baka ang dala niya, hindi kahinaan, kundi karunungan. Baka ang katahimikan niya, hindi kawalan ng opinyon, kundi lalim ng pag-unawa. At mas maganda, itanong mo rin sa sarili mo, ikaw ba, kaya mong manahimik nang hindi nawawala ang dignidad mo? Kaya mo bang piliin ang kapayapaan kaysa sa pagiging tama? Kaya mo bang bitawan ang ego para lang mapanatili ang respeto sa sarili mo? Dahil sa huli, ang dignidad ng tahimik na tao, hindi yan nakikita sa dami ng salita. Nakikita yan sa kalidad ng pagkatao. Sa consistency. Sa kung paano siya kumilos kahit walang nakatingin. At habang mas lalo nating inuunawa ang ganitong klaseng katahimikan, mas naiintindihan din natin na may isa pang aspeto ito na mas tahimik pa, pero mas makapangyarihan. Yung paraan kung paano nila pinipiling mamuhay araw-araw, kahit walang pumapalakpak, kahit walang nakakaalam ng sakripisyo nila. Yung gigising araw-araw, gagawin ang responsibilidad niya, magtatrabaho ng maayos, mag-aalaga ng pamilya, magbabayad ng obligasyon, at uuwi ng pagod pero hindi nagrereklamo sa mundo. Hindi dahil wala siyang problema, kundi dahil pinili niyang dalhin ang bigat ng may dignidad. Sa edad natin, mas ramdam na natin yung pressure ng buhay. Hindi na ito puro pangarap lang. May tuition, may maintenance, may mga magulang na tumatanda, may mga anak na umaasa. At sa gitna ng lahat ng ingay ng mundo, may mga taong pinipiling maging steady. Hindi sila headline, hindi sila viral, pero sila yung haligi. Napansin mo ba, kadalasan yung pinakatahimik sa pamilya, siya rin yung pinakamaasahan. Hindi siya yung madalas magkwento ng sakripisyo niya, pero pag may emergency, siya yung una mong tatawagan. Kasi alam mong hindi siya magpapanik, hindi siya magdadagdag ng drama, aaksyon siya. Ganun ang dignidad na tahimik. Hindi ito performance, ito ay consistency. May mga tao kasi na mabait lang pag may audience, mabait lang pag may camera, pero pag walang nakakakita, ibang tao na. Ang tahimik na may dignidad, pareho ang ugali sa harap at sa likod. Hindi niya kailangang i-broadcast ang kabutihan niya. Hindi niya kailangang i-post ang bawat tulong na ginawa niya. At dito pumapasok ang isang mahalagang bagay. Ang tahimik na tao malalim mag-isip bago kumilos. Habang tumatanda tayo, mas naiintindihan natin na bawat desisyon may epekto. Isang maling salita, pwedeng makasira ng relasyon. Isang padalos-dalos na galaw, pwedeng magdulot ng problema na matagal bago maayos. Kaya yung taong natutong manahimik muna bago mag-react, hindi siya mahina. Strategist siya sa sarili niyang buhay. Isipin mo, pag may mainit na argumento, sino ang mas may kontrol? Yung sumisigaw? O yung nakikinig muna, hinihimay ang sitwasyon, saka magsasalita ng isang malinaw at maikling pangungusap na tatapos sa usapan? Hindi lahat ng tahimik tama, pero madalas, yung may dignidad na tahimik, may direksyon ng isip. At aminin natin, hindi madali ito. Lalo na kung nasanay ka dati na ipaglaban agad ang sarili mo sa pamamagitan ng salita. Lalo na kung may mga sugat ka na hindi pa tuluyang naghihilom. Pero habang mas nagiging aware tayo sa sarili natin, mas naiintindihan natin na ang tunay na respeto,
nagsisimula sa self-respect. Kapag may dignidad ka, hindi mo hahayaang maliitin ka. Pero hindi mo rin hahayaang ang galit ng iba ang magdikta ng asal mo. May linya kang hindi nila kayang lampasan, pero hindi mo kailangang magwala para ipakita yon. May kilala akong nanay na ganyan. Tahimik lang siya sa barangay. Hindi mahilig makisali sa tsismisan. May mga nagsasabing suplada raw. Pero nung may nagkaroon ng problema sa kapitbahay nila, siya yung unang nagbigay ng tulong. Walang kamera, walang announcement, tahimik lang. At kalaunan, yung mga dating nagdududa sa kanya, sila pa yung unang lumalapit pag may kailangan ng payo. Kasi ang dignidad dahan-dahang nakikilala, hindi ito instant. Sa totoo lang, maraming tahimik na tao ang madalas na misinterpret. Akala ng iba, wala silang pakialam. Akala ng iba, wala silang alam. Pero ang hindi nakikita ng karamihan, sa likod ng katahimikan nila, may malakas na mundo. May malinaw na prinsipyo. May mga limitasyon na hindi nila basta binabali. At habang mas naiintindihan mo ito, mas mararamdaman mo rin na minsan, ikaw din pala yun. Ilang beses ka na bang nanahimik para hindi na lumaki ang issue? Ilang beses ka na bang piniling huwag patulan para lang mapanatili ang kapayapaan sa bahay? Ilang beses ka na bang nag-adjust kahit ikaw ang tama dahil mas mahalaga ang relasyon kaysa sa pride? Hindi yun pagiging talunan, maturity yun. Pero may isang bagay na kailangan din nating bantayan. Ang dignidad ng tahimik na tao, hindi dapat maging dahilan para kimkimin ang lahat. Hindi ibig sabihin na dahil marunong kang manahimik, isasarili mo na ang sakit hanggang sa mapuno ka. Ang tunay na dignidad, marunong ding humingi ng tulong kung kailangan. Marunong magsabi ng napapagod din ako. Marunong umamin na hindi siya laging malakas. Kasi ang tahimik na tao, tao pa rin. Nasasaktan, napapagod. Naiiyak din minsan sa gabi habang tulog na ang lahat. Pero ang pinagkaiba niya, hindi niya ginagawang palabas ang paghihirap niya. Hindi niya ginagawang sandata ang sakit niya laban sa iba. Sa edad natin, siguro naranasan na natin yung mabastos, ma-misjudge, ma-underestimate. At minsan, ang sarap sana patunayan sa lahat na mali sila. Pero alam mo kung ano ang mas powerful? Yung hindi ka nagmadali. Yung hinayaan mong panahon at gawa mo ang magsalita para sa'yo. Tahimik kang nag-improve, tahimik kang nag-grow, tahimik kang nag-ayos ng buhay mo. Hanggang sa isang araw, hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Kita na sa resulta. At may kakaibang peace doon. Yung hindi ka nakikipagkompetensya sa ingay ng iba. Yung hindi ka naapektuhan sa bawat komento. Yung alam mo kung sino ka at ano ang kaya mong ibigay. Habang mas pinipili mo ang ganitong klaseng katahimikan, mas nagiging malinaw din kung sino ang dapat mong papasukin sa mundo mo. Hindi lahat karapat-dapat sa access sa isip at puso mo, at ang tahimik na may dignidad, marunong magbawas. Hindi siya takot mawalan ng tao, kung kapalit naman ay kapayapaan. Minsan ang pinakamatapang na desisyon ay ang lumayo ng tahimik, walang eksena, walang siraan. Basta alam mong hindi na healthy at pinili mong protektahan ang sarili mo. At habang tinatahak mo ang ganitong landas, mas lalo mong mararamdaman na ang dignidad ay hindi lang tungkol sa kung paano ka magsalita, kundi kung paano ka mamili ng tao, ng laban, at ng direksyon sa buhay. Alam mo kung saan talaga nasusubok ang dignidad ng tahimik na tao? Sa mga pagkakataong kaya niyang gumanti, pero pinipili niyang hindi. Yung may sapat kang impormasyon para ibagsak ang isang tao, may sapat kang salita para saktan siya pabalik, pero huminga ka lang ng malalim at sinabi mo sa sarili mo, hindi ito ang klase ng tao na gusto kong maging. Ibang level yon. Sa edad natin, hindi na bago ang betrayal. Hindi na bago ang intriga. May kaibigan na nag-iba. May kamag-anak na nagkamali ng intindi. May katrabaho na siniraan ka para umangat siya. At sa bawat pagkakataon na yon, may choice ka. Sumabay sa ingay o manatiling tahimik pero buo. Ang tahimik na may dignidad, hindi siya naive. Hindi siya bulag sa mali ng iba. Nakikita niya, nararamdaman niya. Pero mas mahalaga sa kanya ang karakter niya kaysa sa panandaliang satisfaction ng paghihiganti. May kilala akong lalaki, halos agawan ng posisyon sa trabaho. Pinag-initan siya. Ginawan ng issue. Ang dalisanan niyang maglabas ng resibo laban sa mga nanira sa kanya. Pero hindi niya ginawa. Nagtrabaho lang siya ng mas maayos, mas tahimik, mas focused. Paglipas ng panahon, yung mga nanira sa kanya,
Sila mismo ang nahulog sa sarili nilang bitag. Siya, mas lalo pang nirerespeto, hindi dahil perpekto siya, kundi dahil hindi niya binenta ang dignidad niya kapalit ng emosyon. At habang mas pinipili mong maging ganito, mas mararamdaman mo ang kakaibang lakas sa loob mo. Yung hindi ka madaling ma-destabilize. Yung kahit may magsabi ng masama tungkol sa'yo, hindi agad guguho ang pagkatao mo. Kasi alam mo ang totoo. Alam mo kung sino ka kapag walang nanonood. Minsan kasi, ang dignidad ng tahimik na tao ay nakikita sa consistency niya sa maliliit na bagay. Yung pagrespeto sa oras ng iba, yung hindi pagkuha ng hindi sa kanya, yung pagiging tapat kahit walang makakahuli kung mandadaya siya. Yung hindi niya kailangang ipagsigawan na mabuti siyang tao, kita na sa paraan ng pamumuhay niya. Habang tumatanda tayo, mas nagiging malinaw na ang reputasyon na bubuo yan sa tahimik na araw-araw na pagpili. Hindi sa isang grand gesture, hindi sa isang viral moment, kundi sa paulit-ulit na desisyon na maging maayos, maging patas, maging totoo. At alam mo kung ano ang maganda dito? Kapag may dignidad ka, hindi ka takot mag-isa. Hindi ka takot na hindi kasali sa lahat ng usapan. Hindi ka takot na hindi ka invited sa lahat ng lakad. Kasi hindi mo sinusukat ang halaga mo sa dami ng kasama mo. Sinusukat mo ito sa kalidad ng pagkatao mo. May mga pagkakataon na mararamdaman mong parang ikaw lang ang ganito. Parang ikaw lang ang hindi sumasabay sa tsismis. Parang ikaw lang ang hindi gustong makisali sa away. Pero tandaan mo, hindi lahat ng tama ay sikat. At hindi lahat ng maingay ay makabuluhan. Ang tahimik na may dignidad, minsan malungkot din. Minsan na pag-iisa. Pero ang kapalit nun, malinaw ang konsensya. At sa edad natin, malaking bagay na yon. Yung matutulog kang payapa, yung hindi ka kinakabahan sa susunod na araw dahil wala kang tinapakang tao para lang umangat. Kung ang mundo maingay, pwede kang maging tahimik na matatag. Kung ang iba padalos-dalos, pwede kang maging maingat. Kung ang iba naninira, pwede kang maging totoo. Habang mas iniingatan mo ang dignidad mo, mas nagiging malinaw din ang boundaries mo. Mas madali mong masasabing hindi nang hindi ka nag-e-explain ng sobra. Mas madali mong lalayuan ang sitwasyong alam mong makakasira sa kapayapaan mo. Mas pinipili mo ang tahimik na progreso kaysa sa maingay na validation. At sa dulo ng lahat, ang dignidad ng tahimik na tao ay hindi tungkol sa pagiging invisible. Ito ay tungkol sa pagiging intentional. Intentional sa salita. Intentional sa kilos. Intentional sa pakikitungo. Kung ikaw ay tahimik, huwag mong isipin na kulang ka. Baka ang totoo, mas malalim ka lang, mas mapili ka lang, mas may paninindigan ka lang. At kung minsan pakiramdam mo hindi ka napapansin, tandaan mo ito. Ang mga taong may tunay na bigat, hindi kailangang magpakilala ng paulit-ulit. Ramdam sila, sa presensya pa lang. Kaya ipagpatuloy mo lang ang pagiging maayos kahit walang pumapalakpak. Ipagpatuloy mo ang pagiging kalmado kahit may gustong magpasiklab ng gulo. Ipagpatuloy mo ang pagiging totoo kahit mas madali sanang magpanggap. Dahil sa mundong puno ng ingay, ang tahimik na may dignidad ay parang matibay na puno. Hindi laging gumagalaw pero malalim ang ugat. At kapag dumaan ang bagyo, hindi siya basta natutumba. Kung may natutunan ka rito, isulat mo sa comments ang isang sitwasyon kung saan pinili mong manahimik kaysa makipag-away. Gusto kong marinig ang kwento mo. Baka ang karanasan mo maging lakas din ng iba. At kung ramdam mong may halaga ang ganitong usapan, suportahan mo ang channel na ito. I-like mo ang video at mag-subscribe ka para mas marami pa tayong mapagkwentuhan na ganito yung totoo, may lalim at may aral na dala sa totoong buhay. Tandaan mo, hindi kailangang maging maingay para maging makapangyarihan. Hindi kailangang maging agresibo para maging matatag. Minsan, ang pinakamatibay na anyo ng lakas ay yung tahimik, steady at may dignidad. Magpatuloy ka, manatili kang buo, at huwag mong hayaang ang ingay ng mundo ang magdikta ng halaga mo. Ang tunay na respeto nagsisimula sa loob. At kapag buo ka doon, kahit anong bagyo pa ang dumating, kaya mong harapin ng taas noo at tahimik na may dangal. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.